kahit ang mukha sa kaniyang kasama na ministro, sa likuran niya, surprise talaga sila. Oh, time is off. There is a request. So, may request sila na tingnan daw nila ang aklat. Ibigay mo sa amin. Binigay ko sa kanya. There is a request. Nasa kasunduan daw na maaring tingnan ang bawat aklat. Granted. So, sabi niya, ibigay mo sa akin. Di binigay ko. Pagkatapos sabi niya, sandali lang. Ano ang page? Sinabi ko, yun, yung page na yan. Wait. Time is off. So, ngayon, nakita niya ang page. Paano niya, para lang pabulaanan mga kapatid, lumapit siya, hindi daw sa kanila yan aklat na yan. Wait. Dahil sorpresa siya na ang nakasulat sa aklat na yan, iba sa aklat na ginamit niya na sa San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Wait, you must have observed this kalagdaan, number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilingon, tagaan na ito ang panahon kung masugot na. So, sabi ng moderator, may kasunduan na dapat tingnan yung bawat aklat na ginagamit. So, sinabi ko na sa kanya, mga kapatid, kung ano na page. Sabi pa niya, asan dito? Asan na pahina? Time is off. So ano na pahina daw ang sinasabi mo? Sinabi na natin, tinuro na natin kanina. Tiningnan na niya. Pero nag-isip pa siguro paano niya sagutin ito. Kaya binalik niya, ano na page? Dahil marami daw umano. So ano na page? Sinabi ko na kanina kung ano na page, ano na pahina. Ito kasi ang mabasa diyan, mga kapatid. At bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Romana? Itinayo. Imagine, itinayo sa ikapagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. See? Nabasa niya yan. Pero nagtanong pa kung ano na page. Para lang magiging saved by the bill. Okay. So, anong naisipan niya para ma-save by the bill siya? Ang naisipan niya, pabulaanan niya ang aklat na hindi daw sa kanila. Kundi ang may akda ay ang Defensor Katoliko daw. Pakinggan ninyo. So, what is nakibaw silang libro? So, sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang sariling aklat. Kunin sana ni Father Darwin ang aklat pero ayaw ibigay ni Parba. So, sabi ni Parba, imagine sabi ni Parba, wala mang nakalagay sa aklat. Imagine, ministro ka, di mo alam na ang aklat na ito na ginamit ay sa inyo. Wala daw nakalagay na Iglesia ni Cristo. Dahil ang pamagat kasi sa aklat, mga katotohanan dapat malaman to. Sandali muna. I-change natin. Nagkamali sa type. Okay. Ito ang pamagat, no? Sa naturang aklat, Mga katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Anong sabi niya?
wala naman nakasulat na Iglesia ni Cristo ang may akda sa naturang aklat. So mapansin ninyo, meron pang isang ministro doon, hindi ito sa amin. Pangutana, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Sir, what is your request? Sabi niya, ang may akda nito ay Defensor Katoliko. So pinabulaanan talaga niya. Pinabulaanan talaga niya, mga kapatid, na hindi yan sa Iglesia ni Cristo. At doon, pumunta siya sa kanyang microphone. Pansinin ninyo, Pero ipinakita ni Father Darwin ang may akda na si Manalo. Okay. Okay. Pansinin ninyo. Eto, lapit na siya sa kanyang microphone. Say magsusulat. Okay. And the relation, the request is granted. Ang himawa na ko ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. So, yan. Imagine, sa kanila mismong aklat, anong sabi niya? Ang alam ko, ang nagsulat nito ay Defensor Katoliko. Imagine, pag mahirapan na sa tanong, gamit ang kanilang aklat, pabulaanan nila. Hindi daw sa kanila. Sino ang may akda? Ang himawa na ko ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. Tagalog. So, ang nagsulat daw, Defensor Katoliko, Tagalog. So, ipinakita namin kung sino ang may akda. May pangalan ni Felix Manalo. Itong pinako, walang writer daw. Wala daw walang writer. Ito writer na. Ipakita ang sa page. Yan. Nang nakita na mga kapatid, kung sino ang may akda sa naturang aklat, di ba napansin niyo? Na sabi niya, ang alam ko, ang aklat na ito ay ang nagsulat Defensor Katoliko Tagalog. Ngayon, ipinakita namin ang sinong may akda. Sabi niya, sige, sabihin niyo ano na pahina. Imagine, binigay niya sa akin. Sinabi ko na sa kanya kung anong pahina. Tiningnan na niya yan. Kaya, ito na bahagi, mga kapatid, parang killing sa time na lang ito. So, tingnan nyo, di pa niya sinagot na batay sa aklat na ito, sino ang founder. Yan, binigay ko sa kanya. At itinuro ko talaga sa kanya. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. So, ang tanong, sa inyong aklat, Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. 1 minute. Ayaw ito ba? Lumba ka na tugtugin. ayan. Pero, di talaga niya, categorical question must be answered categorically. Di po ba? Ang tanong ni Father Darwin dito, sang-ayon ka ba sa aklat na nakasulat ninyo? Tingnan nyo ang mga mukha ng mga ministro sa likuran ni Parba. Sang-ayon ka ba sa aklat na nakasulat ninyo na ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay si Emperador Justiniano I? Sang-ayon ka? Anong sagot niya? Lumang tugtugin. So, killing the time talaga, killing the time. Napansin nyo ba? Makita ninyo ang page sa naturang aklat na kinulayan ko pa. Yung tinanong niya na, saan na page? Itinuro ko na yan sa kanya. Pero gusto pa talaga niyang ubusin ang oras. At
pabulaanan, hindi ito sa amin. Ang may akda nito ay isang Dipensor Katoliko Tagalog. O, pero nabuking. O, kaya, eto na. Ano kaya ang kanyang sagot? Sang-ayon ka ba sa nakasulat diyan na ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay si Emperor Justiniano ayon sa inyong aklat? Oh, so yun lang, paulit-ulit. Lumang tugtugin na. Anong bagong tugtugin niya? Ang bagong tugtugin, ayaw sagutin kung tama ba ang nakasulat sa naturang aklat. So 1960 issue pa. Di alam niya na sa kanila yung aklat na yan, 1960 issue, di alam niya. Bakit sinabi niya? Sa nalaman ko, ang may akda nito ay isang Dipensor Katoliko Tagalog. Pero di naman tinanong ni Father Darwin kung kailan yan naisulat ang naturang aklat. Di po ba? Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa aklat dahil sabi mo si Ignacio ang nagtatag? Ngunit iba naman sa aklat ni Manalo. Anong sabi niya? 1960 pa raw umano ang naturang aklat. Sagot ba yan sa tanong ni Father Darwin? Ito ang sagot. Tingnan nyo, panoorin nyo. Kung yung kanyang sagot daw ay sagot ba sa tanong ni Father Darwin? Pansinin nyo ha, ano ang tanong ni Father Darwin? Sabi mo si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Samantala, sino ang nakasulat na nagtatag sa inyong aklat Katoliko, aklat na INC? O, lumang tugtugin. Pansinin niyo anong sagot? Sumala sa Biblia. Ayon sa hula sa Biblia, hindi naman yan ang tanong ni Father Darwin. Sabi mo si Ignacio, samantalang sa aklat ninyo si Justiniano. Anong pampatay oras niya? Ayon sa hula sa Bible, Gawa 20:28 at 30. Gawa 20:28 daw, 30. Ang iglesia, ang iglesia ni Kristo, sudlon sa lubong mabangis. Ang iglesia ni Kristo ay papasukin daw ng mga lobo. Yun ba ang tanong ni Father Darwin? Napansin niyo mga kapatid kung paano iwasan ng ministro ni Manalo sa debate para lang makalayo sa mahirap na tanong ni Father Darwin. Ang lobong mabangis, Mateo 7:15, mauna ang dunay nakanabit upang kami kordero. Sumala sa inyong libro, Ayon sa inyong libro, ang mga lobong mabangis, mga pare niya, ang mga lobo daw umano ay ang mga pare. Hindi naman yan ang tanong. Napansin niyo paano iniwasan ng ministro ni Manalo? Pag maipit na sa tanong, di ba ba? So, naipit na talaga sa tanong, kaya iniwasan niya. Lalo na sa tanong ni Father Darwin, ginamit itong aklat na ito. Pansinin niyo, sa kanila ito, pero pinabulaanan niya na hindi sa kanila, ang may akda daw ay Dipensor Katoliko, pero meron pang isang aklat, kung si Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ayon sa naturang aklat na yan, meron pang isang aklat, kay Manalo pa rin. Ito, aklat nila. Tinanong din ni Father Darwin, si Baydabel, si Parba dito, dahil nabutan ng oras, di niya nasagot. Ito, ang sulo ng ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Romana ni Felix Manalo, page 2930, ang pasugo 1947. Ito nakasulat. Pansinin niyo ang pitsang panggigamit. May malapit pa ito sa Spanish na pagkasulat. Ang pitsang ito
325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon. Iba pa ang relihiyon nila dito, ispiling, na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So napansin nyo, sa 317, 325, lumabas na pala ayon sa aklat ni Felix Manalo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya bakit sinabi nila na natatag sa 1870? Ito ha. Ngayon, sino? May karugtong pa ito sa panahon ni Emperador Constantino. Sino nga ba ang nagtatag? Si Emperador Constantino o si Justiniano? Hindi lang yan. Ito pa. Di pa ito nagamit sa mga debate, pero pinakita ko ito sa inyo mga kapatid. Dahil meron pang ibang pasugo na pwedeng gamitin natin. Dahil alam ko na nanonood sila sa atin para mapaghandaan din nila. Ito, Pasugo Magazine, Hulyo 1951, page 13 ni Marcelino Francisco. Ito ha, pansinin ninyo. Iglesia Katolika Romana, natayo sa pagkakaisa ng imperyo at ng Iglesia Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pamamagitan ng taong 527, 562. Pansinin nyo, ang may akda ay si Marcelino P. Francisco. Natayo daw ang simbahang Katoliko noong ika-6 na siglo. Yan. Ngayon, ibang Pasugo Magazine na naman. Ito, Pasugo Magazine. Pansinin nyo, may akda si Teofilo Ramos. Ito ang mabasa. 1951, page 14 ni Teofilo Ramos. Sapagkat nang matatag ang Iglesia Katolika noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Ano nga ba talaga, kuya? Ika-6, panahon ni Constantino. O ika-4 o ika-5 o panahon ni San Ignacio. Kaya dito pa lang, alam na, game over